Hi! Kumusta mga kababayan? Kumusta po kayo? Sana po nasa mabuting kalagayan kayo at malakas pa rin po ang ating loob upang humarap sa lahat ng pagsubok at paghamon ng buhay na ating kinakaharap. Magandang araw, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon sa angmang panig ng mundo, sa angmang bahagi ng Pilipinas. Ito po muli si Ka Eric. Kasama niyo na po sa inyong isa na namang episode ng video analysis at video talakayan. Kamakailan po ay nakita ng buong sambayan ng Pilipino ang pagka-arogante at pagkahambog nitong Finance Secretary ni Marcos Jr. na si Boy Buwis, Ralph Recto. Puro buwis ang utak nito. Walang ibang qualification ito kung bakit nasa gobyerno ito, kundi ang pumataw at humataw ng buwis laban sa mamamayang Pilipino upang pagkakitaan at durubuhin at dambungin at kurakutin ng mga magnanakaw na mga kasabwat nila, lalo na ngayon sa ilalim ni Marcos Jr. Ano po itong naging kahambugan at puno ng pagka-arogante na ipinakita ni Boy Suplado, Ralph Recto, doon po sa Senate deliberation? I think they were talking about the health budget, no? Kung hindi pa ako nagkakamali, doon sa isang deliberation, no, sa Senado, nagkaroon po ng interaction si Ralph Recto at si Senator Bongo. Patungkol po ito sa mga ilang mga bagong buwis sa kalagayan po ng ating pananalapi sa pinansyal. Ngayon, may binanggit doon si Senator Bongo na sana yung pundo at mga resources na na-appropriate na at naitalaga at nakatakda upang gamitin sa kailangan para sa kalusugan, para po sa mga serbisyong medikal and other health-related services ng ating mga kababayan ay wag nang kunin o pakialaman pa. Bagkus ito dapat ay ginagamit upang mas lalo pang mapabuti ang serbisyo sa pangkalusugan. Sinagot ba naman ito ng pabalang at puno ng kasupladuhan at pagkahambog ni Ralph Recto? Huwag nyo kaming utusan. Hindi kami utusan. Wow. Okay ka lang, Ralph Recto? Utusan ka. Utusan ka ng taong bayan, hindi ni Bongo o ng sinumang senador. Ang iyong pagiging public servant at ang iyong pagiging bahagi sa public office ay utusan ka. Kaya ka nga nandyan dahil inuutusan ka dapat ng kapangyarihan ng mamamayan na maglingkod ka ng tama. Kung ayaw mong ikaw ay utusan ng taong bayan o kaya ng mga senador na pagsabihan ka at ayaw mong ikaw ay sa tingin mo mas mataas ka sa kanila, bumalik ka sa pribadong buhay at huwag kang humawak ng kapangyarihan sa gobyerno sa isang public office, kagaya ng pagiging finance secretary. So, hindi maganda po at puno ng kahambugan and conduct unbecoming and very arrogant sa isang opisyal ng gobyerno ni Marcos na wala namang ibang ipinakita at ibang qualification kundi ang maging tagapagpamuno ng paghataw ng mga perwisyo na buwis. Pag-uusapan din natin yan mamaya, no? Gusto lang muna nating puntuhan itong si Boy Buwis, Boy Pahirap, Ralph Recto, no? Hindi ba ikaw ay pinahiya mismo ng Korte Suprema? Bagamat hindi pa lumalabas ang tinatawag na Supreme Court decision or ruling sa inyong pandarambong sa pundo ng PhilHealth, no? Pandarambong pa rin po yun. Ang 60 billion pesos mahigit na kinuha po nila ni Marcos sa pundo ng PhilHealth na supposedly under the law, sa Universal Healthcare Law covering the PhilHealth, yun ay dapat mandatory na naka-allocate lang at gagamitin para sa pagdagdag ng mga benepisyo at coverage sa PhilHealth at pagpapadami ng ma-enroll o magiging beneficiary ng PhilHealth, lalo na po sa mga mahihirap na mga mamamayang Pilipino. Those were the only basis or conditions na pwedeng gamitin ang savings ng PhilHealth, no? Mga 60 billion, supposedly 89.5 billion pesos po yon. Ngunit dahil nagkaroon yata ng Supreme Court na injunction
pinatigil yung pagkuha ng remaining na mga 29.5 billion pesos. No? Di ba napahiya ka doon? Sapagkat technically, kahit hindi kami mga abogado, ang inyong ginawa ay paglabag sa batas. Yun ay tinatawag na technical malversation. Kapag ginalaw mo ang isang pondo ng gobyerno na mayroon na siyang intended purpose sa isang utos ng batas o sa isang utos ng budget na nakatalaga according to the approved budget by the President at nang ipinasa ng Kongreso at ipina-realign mo kahit na ito'y naipasa na at gagamitin mo doon sa hindi nakatalaga na intended purpose, ang tawag po dyan technical malversation, pandaraya at pandarambong sa pundo ng bayan. Subalit hindi pa nagro-ruling ang Supreme Court, no, mga kababayan. So tama lang po ang punto ni Senator Bongo na dapat nire-remind lang naman niya ang gobyerno ni Marcos. Pero dahil dito sa kahambugan at pagka-arogante ni Boy Soplado, pahirap sa bayan, Boy Buwis Ralph Recto, agad siyang nag-react, no? Huwag nyo kaming utusan, hindi kami utusan. By the way, ibig natin i-point out ito sa kanya. Accountability of public officials and government employees. Lahat ng nasa gobyerno, anuman ang taas mo mula sa presidente hanggang sa barangay kagawad, barangay treasurer, barangay secretary, lahat ng mga nasa gobyerno po, ahensya ng gobyerno including Congress at ang judiciary o ang mga korte, including Korte Suprema, including ang House of Tambaluslos ni Martin Romualdez at ang Senate, lahat kayo, pati military and police, lahat ng nasa gobyerno, under the accountability doctrine na nakasaad sa saligang batas ng mga public officials, you must be accountable to the people at all times. 24/7 yun. At walang holidays yun. At hindi yun pwede na ako muna si Ralph Recto bilang Ralph Recto at hindi ako finance secretary. No! And sa pagitan ninyo ni Senator Bongo at ikaw ay mas temporary lang ang iyong pagkakaroon ng poder dyan. Sapagkat appointed ka lang ni Marcos. Si Senator Bongo ay elected public official with more than 28 million votes na mga 21 million votes almost na bumoto kay Senator Bongo. Ikaw ano? Ang only qualification mo, pinagkatiwalaan ka ni Marcos na magpatupad ng mga pahirap at pangpako sa krus at pamimerwisyo na buwis. So hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka pwedeng utusan, hindi ka inuutusan. Kulukoy na boy hambog, boy soplado, boy pahirap, boy buwis, Ralph Recto. Mag-resign ka na dapat kung hindi ka pwedeng pagsabihan o kaya hindi ka pwedeng i-remind sa iyong tungkulin at pananagutan sa taong bayan. Magbasa-basa ka naman minsan. Kaya nga maraming nagsasabi na hindi naman talaga ito qualified academically, sapagkat tinapos yata nitong kolehiyo niya na mga 27 anyos na siya or 26 anyos dahil bulakbol daw ito ng college siya. Ayon sa mga balitang nakakalap ni Ka Eric at nang lumalabas sa social media. At hindi naman ito outstanding ang academic record nito, even ang public service record nito. Wala namang itong ginawa kundi magpahirap sa taong bayan. VAT, mga rectolo yan, ano? Kung ano-anong buwis ang iniisip nito, pati ang savings ng ordinaryong mga mamamayan na pinaghirapan nila at ito ay nakaimpok sa bangkog, aba papatawan nila ng buwis 20% per year. Mantakin mo kung pinaghirapan mo ang 1 million mo at yan ay naka-time deposit at kailangan mong yan ay maipag-impok sa bangko, aba ang interest niyan kukuha na nila ng 20%. So kung nag-earn ka ng isang taon ng 20,000, 20 mil, aba kukuhanan ka ng 4,000 ng gobyerno. Anong pakialam niya sa iyong buwis, sa iyong kinita mula doon sa interest na pinaghirapan mo na isave ang pera mo? Kulukoy. Yan si Boy Pahirap, yung 12% VAT. Lahat may VAT. Pag sinabing VAT, value added tax, nagbabayad ka na ng buwis doon sa production ng mga material at serbisyo, dadagdagan ka pa niya ng 12%, pati sa petroleum products. Kaya nga, pati sa kuryente. Yan si Boy Buwis, no? Si Ralph Recto.
Pero bago ko yan isa-isahin dito sa video na ito, ano ang pahirap na idinulot niyan sa taong bayan? Unahin muna natin itong accountability. Ang pagiging public official at ang pagiging bahagi ng gobyerno ay choice mo yan eh. Walang pumilit sa iyo na pumasok ka sa gobyerno. Desisyon mo yan, either nagpa-elect ka o nagpa-appoint ka. In that case, appointed ito si Ralph Recto. Ni Marcos, sabi ko nga, ang only qualification nito, sapagkat makapal ang mukha at makapal ang damdamin nitong walang damdamin at hindi nakakaramdam ng hirap ng mga mamamayan, kaya buwis ang gusto niyang ipataw laban sa ordinaryong mamamayang Pilipino. Pati Shopee, Lazada, Netflix at mga online na mga purchase ng ordinaryong mamamayan, papatawan niya rin ng buwis, hindi lang yung mga nag-o-online selling, kundi pati yung bumibili. Kalukoy talaga itong si Ralph Recto. Pahirap ito sa taong bayan. So, ang punto natin dito, hindi po siya inuutusan ni Senator Bongo, who is an elected senator of the Republic of the Philippines. Siya po ay nire-remind na kung pwede, wag nang galawin at pakialaman pa ang mga naka-aporsyon at nakatakda at nakatalaga na mga pundo at resources para sa PhilHealth at sa mga health services ng ating mga kawawang, mga pobre at mahihirap na mga mamamayang Pilipino. That point of reminder for Ralph Recto is in order. Hindi po mali yun. Kaya nga ito sila nilekturan at nasita sila sa Korte Suprema nung nagkaroon ng oral arguments sapagkat walang batayang legal at walang batayang moral at pangangailangang matuwid kung bakit nila kinuha ni Marcos ang 60 billion pesos sapagkat wala na daw pundo na pagkukuhanan sa mga proyekto ng gobyerno. Ang sagot sa kanila ng Supreme Court, that cannot be done sapagkat yung mga proyektong sinasabi ninyo, pinunduhan yan. At kapag hindi natapos, hindi na yan pwede na i-charge ninyo sa iba pang source of fund na mayroon ng mga clear na mga batas na nag-uutos kung saan yan gagamitin. Exactly, pasok yun sa technical malversation. Dinudukot, dinudurubo, kinukulimbat, ninanakaw, kinukurakot at dinadambong ng mga tauhan ni Marcos at nila Marcos mismo. Ang mga pundo, kung kaya nagkukulang sila, nangungutang na, kumukuha pa ng savings ng government agencies and government-owned and controlled corporations, kagaya ng ginawa nilang palpak dito sa 60 billion pesos ng PhilHealth. Instead na dumami at madagdagan ang bilang ng beneficiaries ng PhilHealth at instead na lumawak ang coverage ng PhilHealth sa mga sakit na pwedeng tulungan at bigyan ng public health insurance, kinuha nilang pundo at ngayon mukhang sila ay tatablahin na naman ng Korte Suprema at kaya nagsabi na naman si Marcos ng kanyang gimmick na ibabalik daw nila this year ang 60 billion ng PhilHealth. Hello! Uutang o kaya kukuha sa iba pang mga sources para ilagay dito sa PhilHealth na hindi naman dapat nila pinakialaman in the first place. Pero ang author niyan, itong si Boy Pataw Buwis, pahirap sa bayan, pahirap sa mamamayan na si Ralph Recto. So hindi siya inuutusan ni Senator Bongo. Siya po ay nire-remind at nasa tamang punto at nasa tamang batayan at layunin ang mga pinagpuntuhan ni Senator Bongo tungkol dito. Subalit dahil sa kahambugan o galing elitista at mayaman, mata pobre at hambog at arogante itong si Ralph Recto, ayaw niyang i-remind siya tungkol sa hindi na uulitin dapat ang kanilang ginagawang binabansot at binabarat nila ang resources sa public health. Kinukuha pa nila ang mga savings at wala siyang pakialam kung ito ay nakakaapekto sa buhay at kalagayang pangkalusugan ng milyong-milyong mamamayang umaasa sa pwede nilang makuhang benepisyo at suporta sa gobyerno through the PhilHealth insurance system. Ayun! So puntahan po natin ano talaga ba ang ipinagkakahambog-hambugan nito ni Ralph Recto. Walang iba po itong dapat ipagmayabang kasi hindi nito kayang magpataw ng buwis na tinatawag na corporate income taxes sa mga malalaking korporasyon at malalaking pamilya sa Pilipinas. Yung sinasabi ko pong upper 2% ng population na mga burgesya komprador, Panginoong may lupang asindero, sa mga oligarko
at sa mga burokrata kapitalista kagaya ni Romualdez at ni Marcos, hindi ito kayang magsingil ng buwis ni Ralph Recto o magpataw ng buwis. Ang kaya niya lang ipatupad ay yung mga buwis na ang tatamaan, mga ordinaryong mamamayan, mga manggagawa, mga urban poor, mga magsasaka, mga ordinaryong taong bayan na gumagamit ng serbisyo at mga batayang konsumo. Like expanded value added tax, no? Ang tinatamaan niya ng malaki ang taong bayan. Pero, by the way, before ko kalimutan, bago ka magmayabang at maghambog-hambugan, ipakita mo ang angas at tapang mo. Kung totoo kang maangas at matapang at hambog, singilin mo ang boss mo na si Marcos Jr. sa ipinapasingil ng Korte Suprema with finality of decision na 203 billion pesos. Take note mga kababayan, 203 billion pesos po ang pananagutang buwis na babayaran ng pamilya Marcos sa kanilang estate taxes. At ito po ay idineklara ng Korte Suprema with finality of decision. Ibig pong sabihin, hindi na po ito appealable kasi dalawang beses na ito. Nag-appeal na, nag-MR, nag-motion for reconsideration at may finality. Ang utos ng Korte Suprema, nararapat na bayaran ng mga pamilya Marcos wherein ang kanilang state administrator o tagapangasiwa at tagapamahala ng kanilang mga ari-arian na minana nila sa kanilang tatay o sa kanilang pamilya ay si Marcos Jr. At magkano po yon ang collectible na hindi binayaran sa mahigit 10 taon na? 203 billion pesos po. O, yun mo lang kunin mo. Doon mo ipakita ang angas at hambog mo. Magpadala ka ng demand letter kay Marcos Jr. sa boss mo. Tingnan natin kung kaya mo itong ipatupad. Bago ka magtapang-tapangan at magyabang-yabangan sa kahambugan mo at kaarogantihan mo doon sa Senado, singilin mo muna at pabayarin ng 203 billion pesos ang iyong boss na involved sa pagnanakaw at pandarambong ng 1.4 trillion pesos na mga pundo na ginamitan ng maskara sa flood control projects kasama si Romualdez. Wala ka naman eh. 'Di ba? Ang kaya mo lang patawan at hatawin ng buwis, ordinaryong magsasaka, ordinaryong mga manggagawa, mga kabataan, mga nanay, mga konsumidor, mga Filipino consumers, mga taong bayan, mga mananakay sa MRT, mananakay sa jeepney at mga tricycle, at ordinaryong mga taong bayan. At pati na mga ordinaryong empleyado sa gobyerno. Doon ka lang malakas ang loob at makapal ang mukha na magpataw ng buwis. Ralph Recto. Kaya nagagalit ang taong bayan at dapat kang punahin, dapat sipain at palayasin ka na sa gobyerno sapagkat wala kang naidulot na kabutihan sa taong bayan, kundi pamimerwisyo, pasaning krus na buwis, no? At hataw latigo ng pamumuwis. Samantalang hindi mo naman kayang singilin si Marcos Jr. at pabayarin ng 203 billion pesos estate taxes with finality order of decision granted by the Supreme Court in favor of the Filipino people. Wala. Panis ka. Hindi mo kayang patawan ng buwis, ng totoong buwis ang mga korporasyon nila Lusyutan, ni Enrique Razon, ng mga Ayala Sobel, ng mga Aboites, ng mga 2% 100 families na nagko-control ng 90% ng kayamanan ng ekonomiya, ng resources, ng patrimonya at ng buong negosyo sa Pilipinas. O doon ka magpataw ng buwis, yung corporate income taxes. Pero the way you are conducting yourself right now, you are not helping the Filipino people. You are increasing their sufferings. At wala kang nararamdamang mga konsyensya o damdamin man lang na grabe ang miserabling buhay, papatawan mo ng buwis. So, ikaw ang author nitong VAT at EVAT na to, no? Ito si Ralph Recto, pasimuno ito ng mga ang EVAT at VAT ay mga indirect taxes po yan. Ibig sabihin, hindi ka makakapalag. Kasi sa lahat ng konsumo mo, internet, lahat na mga ginagamit mo, bumabayad ka ng services, bumibili ka ng pagkain, at ng anumang pangangailangan sa buhay mo at sa pamamahay mo, you pay the 12% additional tax. Ayun. So, kung supposedly, ang binili mong 100 pesos na supply o pagkain, ang value lang dapat niyan ay mga 88 pesos, pero bumabayad ka ng 100 pesos.
dahil may 12% na mandatory value-added tax. Dahil kay Ralph Recto, so kung bumili ka ng pagkain mo sa isang linggo ng mga 3,000, ang value-added tax po na binayad mo kaagad doon, 12%. And what is 12% of that? No? Kung 3,000 yun, mga 360 pesos po yun. Mantakin mo, hindi pa kasama ang kinakaltas na buwis doon sa salary and income mo mula sa iyong sahod. Subalit every time bumili ka ng shampoo, bumili ka ng gamot, bumili ka ng pagkain, bumili ka ng tubig, bumayad ka ng kuryente, ng serbisyo sa tubig, sumakay ka sa mga jeepney, gumamit ng krudo, lahat ng yan may 12% value-added tax and expanded value-added tax. So hindi makakapalag, hindi po makakaiwas ang taong bayan dyan sa mapamerwisyo ng expanded value-added tax na yan. At ipinangpangtakot yan ni Ralph Recto, sabi niya, sige, ibaba nyo ang value-added tax ng kahit 3%, no, gawin na lang 9% or 8%, tingnan natin kung hindi mag-collapse ang gobyerno. Utot mo. Paano mag-collapse ang gobyerno? Ang pinakamalaking buwis dapat na ipataw nyo doon sa corporate income taxes ng mga malalaking korporasyon. Hindi po ang taong bayan ang pumapasa ng buwis. Bagamat dapat may buwis ang taong bayan, pero hindi tama na ang buong pasanin sa resources and income and revenue ng buong gobyerno, taong bayan ang magpapasa. Habang ang nagpapasasa o taong bayan ang papasan at magkakaroon ng malaking epekto sa kanilang pamumuhay, habang ang nagpapasasa sa kayamanan, sa resources, sa ekonomiya, sa negosyo, ay bundat na bundat itong 2%, upper 2% of the population. Mga 100 families na nagkokontrol ng 90% ng ating ekonomiya at ng ating patrimonya. O bakit hindi doon ka magpataw ng buwis? And besides, ang Overseas Filipino Workers Remittances ay may buwis din pagpasok dito. Mga kababayan, may kaltas pa yan. So, every year, mga 1.2 trillion pesos po ang pumapasok mula sa Overseas Filipino Workers. No? Ay anong pakinabang nila kay Ralph Recto? Wala. Buwis, hataw latigo ng buwis na pamimerwisyo. Sabi ko nga, hindi niya kayang singilin ang 203 billion pesos or mahigit pa na mga pending and utang na buwis, no? Nagpanis na, no? Na mahigit 10 taon hindi binabayaran ng pamilya Marcos at dinadaya nila sa gobyerno. O, bakit hindi mo gawin 'yon? Mga kababayan, this is something that we need to see, na hindi nararapat ang ganitong uri ng mga abusadong opisyal at tambog kagaya ni Ralph Recto sa gobyerno. At lalong nagpapahirap at nagpapasan ito ng bigat para sa buhay na araw-araw na sinusuong ng milyong-milyong mga Pilipino, tapos magambug-ambugan siyang, "Huwag nyo kaming utusan, hindi kami utusan." Tarantado! Utusan ka ng taong bayan at ikaw ay nararapat na maglingkod ng tama at tuwid at tapat, hindi para magambug-ambugan at hindi para mamerwisyo sa walang katuturang mga buhay. So maliban sa IVAT, itong si Ralph Recto din ang pasimuno nitong pagdagdag ng 20% na buwis sa savings interest. So kung nagkaroon ka ng time deposit, nagkaroon ka ng interest mula sa perang iniipon mo for your needs sa pamilya mo, pinaghirapan mo yon at gusto mong i-save para magkaroon ng kasiguruhan na may balik na interest, ang interest ay papatawan ng 20%. Mantakin po ninyo. So kung nakapag-ipon ka ng, for example, 50,000 sa isang taon, kukuhanan ka ni Ralph Recto at ni Marcos ng 20% doon sa interest na yon, na iyon ay galing sa iyong savings na pinaghirapan mong tipunin upang magkaroon ng balik na interest. So kung 50,000, magkanong 20% niyan? That's 1/5. That means 10,000 ang buwis mo. My goodness, mga kababayan. Samantalang nanakawin lang ito ng kagaya ni Saldico, ni Martin Romualdez, at na mga naiiwan pa nila mga sindikato dito sa ating bayan. O paano yan, mga kababayan? Dapat tayong pumalag dito kay Kulukoy at pamimerwisyo si Boy Buwis Ralph Recto na to, no? So maliban doon sa 20% na ipapataw na interest, na buwis sa interest ng mga savings sa bangko ng taong bayan,
papatawan pa niya ng 20% din o 18% daw ang areglo na ipinasa nila para dito sa pag-purchase mo ng Netflix, YouTube Premium, Amazon, whatever, Prime Video, at pati sa Lazada, sa Shopee, sa Timo. Lahat ng yan ng mga online na mga purchase, transaction and services, both seller at ang bumibili ay papatawan ng 18% po ng gobyerno starting January na yata o ngayong 6 months after. So baka ngayong October or November magpapatak na sila. Mantakin mo yan, ang kukuhanan niya ng buwis, taong bayan, na yun na nga lang ang libangan, Netflix, YouTube Premium, at mga serbisyo na mapadali na kahit may 500 ka, makakabili ka ng online, i-deliver pa sa bahay mo. Pati ito papatulan ni Ralph Recto. Kolokoy! At ngayon, kapag may savings sa mga revenue na ito, ipapataw nila doon sa mga unprogrammed items kung saan doon dinudukot at ninanakaw. For the last 3 years ni Marcos, lahat halos ng mga AX, AKAP, MAX at lahat ng mga ito ay dinurubo ito. At ang pinakamalala, ang mga flood control projects itinago sa unprogrammed appropriation. At para mapunduhan yan, magpapataw ng buwis ang gobyerno, mangungutang ng 1.4 trillion pesos every year at kukulimbatin nila ang pondo kagaya ng ginawa sa PhilHealth na 60 billion pesos. And then magpapataw ka ng bagong buwis para nanakawin ng mga kurakot, bulok at magnanakaw at mandarambong sa Kongreso at mga kasabwat nila sa DPWH, sa DBM at sa COA. My goodness. Kaya tama lang na hindi ka utusan, sipain ka dapat. So we salute kay Senator Bongo sa kanyang ipinakitang karakter at attitude na mapagkumbaba pa rin siya sa gitna ng pangiinsulto at pangbabastos nitong balasubas na Cabinet Secretary ni Marcos na si Ralph Boy Pahirap Buwis Ralph Recto na walang ibang qualification kundi ang magpataw ng buwis kung kaya siya nasa gobyerno. At ang pinapatawan ng buwis, taong bayan. Hindi ang mga malalaking oligarko, elitista, mayayaman at mga mandarambong na hindi naman niya kayang gawin. Okay? So, ayan. Nakatikim katuloy ng latigo dito sa video analysis ni Ka Eric. Nararapat na ang mga ganitong kagaya ni Ralph Recto ay walang puwang at pwesto ito sa gobyerno. Dapat sipain ito. Pero siyempre, kasabwat ni Marcos yan eh. Yan ang ginagamit ni Marcos na bulldog at kanyang pitbull para magsakmal ng buwis at pundo mula sa dugo at pawis ng mamamayan. Yan. So, pero may katapusan din ito. May katapusan ang lahat ng ito. Kaya nga, sila po ay black eye, double black eye doon sa Supreme Court, dito sa PhilHealth na sindikato style nila, na nagkaroon ng obviously technical malversation. Kulang na lang po yun ideklara ng Korte Suprema. But in the flow of presentation of oral arguments, klarong-klaro na nilatigo sila at nilampaso sa Supreme Court dahil mali na tanggalin mo, kunin mo ang 60 billion pesos ng PhilHealth at gagamitin mo hindi intended para sa health, benefit and insurance and support program for the health services ng taong bayan. Bugok! Bugok itong si Ralph Recto. Wag daw siyang utusan. Hindi ka dapat utusan. Sipain ka dapat ng taong bayan. Ayan. Siyempre, kung ano ang puno, yun din po ang kanyang sanga. Kaya si Ralph Recto, sanga lang ito ng kulukoy, walang damdamin, very insensitive, incompetent, and corrupt na gobyerno ni Marcos. Sanga lang ito si Ralph Recto. Pero ito ay masamang sanga ng isang masamang puno. Ang masamang puno na nabubulok, ang kanyang sanga ay masamang bulok na sanga din. Exactly how Ralph Recto, the so-called boy buwis, hataw-pataw, latigo ng buwis sa taong bayan, displayed himself in full arrogance and in full display ng kanyang pagkalimot sa tinatawag na public accountability of all public officers and public officials. Magbabalik po ang ating video analysis and video talakayan with Ka Eric. Maya-maya po pagkatapos ng ating another schedule, abangan po natin, pag-uusapan din natin itong iskandalo sa GSIS. 8.8 billion pesos ang alleged na mga nawawala o malulugi at nalulugi na pundo ng mga pinaghirapang dugo at pawis na mga savings and insurance and pension ng mga government employees po natin.
Ayan. At sa gustong tumulong, sumuporta at magbigay ng anumang maliliit ngunit mahalaga at napaka-importanting tulong sa ating advocacy sa Bangon Sambayanan People's Movement, you can send support sa pamamagitan ng 0916-308-7710. Kay Langging po yan, Rohilda Celis, 0916-308-7710. Yan na rin po ang GCash line ng Bangon Sambayanan People's Movement and mga advocacy program para tulungan niyo po ang ginagawa nila ka Eric. Maraming salamat. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now.